President Marcos to approach it in a very pragmatic and strategic way. Dapat baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang estratehiya nito sa pakikipag-usap kay United States President Donald Trump. Ito ay kung sakaling magkaroon sila ng pagpupulong sa hinaharap. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, kapansin-pansin na iba na ngayon ang ipinakikitang polisiya ng bagong US administration kumpara noong unang pag-upo ni Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Patunay nito ang naging mainitang pagtatalo sa pagitan ni Trump at ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong weekend. I think this time around, the Trump administration, or the second Trump administration, is clearly transactional in their thinking and also isolationist in their thinking. Ayon kay Yusinko, asahan na mayroon ring hihingin ang US sa Pilipinas kapalit ng suporta sa aspetong panseguridad. Isa sa mga katunayan anya nito ay ang US-Ukraine mineral deal. Kaya ayon kay Yusinko, mas mabuti na tumutok na ang Pilipinas sa pagpapalakas ng sarili nitong kapabilidad sa pagtatanggol ng sarili at nang hindi na umasa sa Amerika. I think pagdating sa pagdepensa sa sarili natin, I think we should forgo that reliance on the Americans fulfilling their obligations under the MDT. Ayon naman kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, wala pang reaksyon si Pangulong Marcos sa naganap na confrontation ng dalawang lider. Umaasa ang Malacanang na mananatili ang pagsuporta ng Estados Unidos sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit ang lahat ng issue na ito ay ipapaubayan ng PCO sa DFA. Sa ngayon po ay wala pong reaksyon ang Pangulo, ang Palasyo. Mas mabuti po kung ating aalamin ito sa ating DFA Secretary Enrique Manalo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.